Oh, yun. And we are live now, peeps. Live now? Yan. Okay na tayo si Jay? Okay na po yan. Hello po. Good afternoon sa inyong lahat. Sorry po, medyo na late. Kasi inaayos pa po nung aking pamangkin tong aking telepono. Alam niyo naman, hindi po ako ganun kagaling pagdating po dito sa pag-operate nitong mga ganito. Technology. Pero at least I'm happy kasi napatakbo niya po. Salamat po ng marami dun sa mga makikinig na naman po sa akin uli. Sana po sa araw na ito, I can give more tips and shed more lights sa present na problema natin. Katulad po nung sinabi ko last time, napansin ko po na karamihan po ng COVID patient na namamatay ay or tinatamaan ay either diabetic or hypertensive. Kaya po, dito sa pangyayaring ito, pinag-aralan ko po kung bakit at ano po ang dahilan. At later on, i-discuss ko po sa inyo. Sa totoo lang po, I'm really so shocked. Kasi, kapag tinamaan po kayo ng corona, from day 1 to day 7, almost a week lang po, pag ang immune system ng pasyente ay mahina, namamatay po siya. And that's very frustrating. Kasi, sa experience ko po for the past 26 years, ang nilabanan ko pong maigi is the cancer. Pero, na-shock po ako dito sa corona. Alam niyo kung bakit? Kasi ang cancer po, kapag hindi ka nag-chemo, hindi ka nag-radiation, hindi ka nagkaroon ng operation, tumatagal po ang buhay ng pasyente. Pero dito sa corona, pag tinamaan po kayo on day 1, mag-count po kayo hanggang day 7 or day 8. Pag mahina po ang immune system nyo, sigurado po, magiging severe ang condition nyo and it will lead to death. And that's not good. Nakaka-prostate po talaga. Kaya nga po, sabi ko sa inyo noong nakaraan, dapat po ihiwalay ang PUI at saka ang PUM. Kasi hindi po natin alam kung ano ang kondisyon ng PUI. At hindi rin po natin alam ang kondisyon ng PUM. Sa ngayon, na-alarm ako kasi alam niyo kung bakit? Yung pong incubation period ng corona is very, very alarming. Yung mga mga PUM, kina-quarantine lang po sa bahay. Kaya lang ang problema, kasama po sila ng family. Eh, what if yung mga member ng family, mahina din po ang immune system? Tiyak yun, magiging susceptible po sila. Tapos po yung mga PUI, na mahina din po ang immune system, just the same. Ganon din po ang ginagawa. Kina-quarantine din sa bahay. Sana po, yung amin po ditong governor, magtayo po siya ng isang place para po doon sa mga positive COVID patient. At saka po sa PUI, saka sa PUM. Kasi sabi ko po sa inyo last time, mas madali pong i-treat ang PUM. Kasi pag wala pa pong fever manifestation, hindi pa po ganon katindi ang infection. Pero kapag may fever manifestation na po, ibig sabihin, nilalagnat na po ang pasyente, ibig sabihin ho nun, nag-active na po ang corona. And it's not good. Tapos going back po doon sa sinasabi ko sa inyo na pinag-aralan ko po kung bakit ang mga tinatamaan ay hypertensive at saka diabetic lang po. Last time sinabi ko sa inyo na sa pinag-aralan ko, ang hypertensive ay malapot ang dugo at ang diabetic ay malapot ang dugo. And I made an in-depth study kung bakit po. Sinabi ko rin po sa inyo last time na ang receptor ng corona na-attract po sa receptor ng diabetic at saka po ng
hypertensive. I was so happy kasi yesterday po, kinonfirm po ng isang scientist dito sa UP na yung sinabi ko po ay totoo. Kaya po nagtataka siya, doktora, wala kang laboratory, wala kang kung ano mang ginagamit na ano, paano mo nalaman na yung receptor ng corona ay nag-a-attract ng receptor ng diabetic at saka ng hypertensive. Ang sagot ko po sa kanya, this is based on my experience for the past 26 years. Sabi ko nga po sa inyo, ang paggagamot ko, hindi po katulad ng ginagawa ng conventional doctor. Pag naggagamot po ako, I treat the cause, not the symptoms. Kaya yun po ang tinitrigger ko parate. Yung pong pinagmumulan, hindi po yung simptomas. Kaya nga po dito sa corona na to, karamihan po ng pasyente, sinisipon, inuubo, nagdadry ang mouth, at saka po, nawawala ng ganang kumain. Mamaya po, ipapaliwanag ko sa inyo yung mga sinasabi na yan, kung bakit po nagkakanon, sa pinag-aralan ko po. Hindi pa muna ako pwedeng sumagot sa inyo. Basta po, i-post nyo lang po kasi wala po dito yung secretary ko, hindi ko po kayo masasagot. Ako lang po, tsaka yung aking pong pamangkin. Kasi hindi na po siya po pwedeng makapasok kasi lockdown na po dito sa subdivision namin dahil meron pong isang nag-positive na nag-work po sa hospital. Kaya po, i-post nyo lang po ng i-post and then later on after ko pong mag-talk, pwede po kayo magtanong sa akin. And I will answer as much as I can. Okay, going back to what I was telling you, let's discuss po kung paano po natatransfer ang virus. Ang virus po, kapag ang isang pasyente po ay nag-i-start na pong mag-incubate yung kanyang corona sa loob, pwede na po siyang makahawa. At ang day po kung kailan ino-observe ko na nakakahawa na ang pasyente is on the day 4 po ng pagkakaroon nyo po or pagkaka-expose nyo po doon sa meron pong corona. Kaya po doon sa mga tao na nakakaramdam po ng ubo, sipon, on the 4th day or 3rd day, dapat po may gawin na kayo. Tapos po, ang nakaka-alarm po kasi, ang isa pong mahawa, maghahawa po siya ng 2 o 3. Kaya po, ang figure nag-escalate. Kaya po, na-alarm ako dahil hindi po bumababa ang mga PUM natin masyado. Ang kailangan po nating pababain yung PUM natin. Kasi yung po ang magdadala po at magiging positive later on, PUM at saka PUI. Yung pong dalawa na yun, kailangan pong mapababa yun. Kasi ma-cured man po natin yung mga COVID patient, yung pong PUM at saka PUI, pag yan po ay mataas ang number, yan din po ang magiging COVID patient later on. I hope you get me. Kaya dapat po, hindi lang po mag-concentrate ang mga health workers natin sa COVID patient. Dapat mag-concentrate din po sila sa PUM at saka sa PUI. Kaya lang po, hindi ko naman po masisisi kasi ang problema po, sa dami po ng load na dumarating sa hospital, ang mga nasa frontline tao din po yan. Dahil ako, noong panahon po na katakot-takot po ang aking chine-check na pasyente, napapagod din po ako. Kaya sana po, unawain po natin sila. Kaya po, nung nakaraan, sinasabi ko po sa inyo, dapat maging very vigilant kayo, lalo na sa loob ng bahay nyo. Kasi, nung nakaraan, sinasabi ko, hindi nyo nakikita ang kalaban. Wala pong nakakakita sa kalaban. Hindi nyo nga siya nararamdaman eh. Na pumapasok siya sa katawan nyo eh. Yung po ang pinakamasakit doon. Hindi natin siya nakikita, hindi natin siya nararamdaman. Kaya paano natin siya lalabanan? Sabi ko nga, kailangan nyong palakasin ang immune system nyo. Tapos po, uminom po kayo ng maraming tubig. Hindi ko po kayo tinatakot ha. Ito pong sinasabi ko, these are real facts. Ganito po ako kaprangka kahit kanino pong pasyente ko. Mayaman, mahirap, sinasabi ko po ang problema. Kasi pag hindi nyo malalaman ang problema, hindi nyo maa-address ang problema. Kaya dapat po, sana pakinggan nyo po ako. Sabi ko po sa inyo, lahat po ng pasyente na may mga sakit na sumusunod.
iwasan nyo pong lumabas ng bahay. Yung pong may mga chronic heart failure, heart disease, iwasan nyo pong lumabas ng bahay. Lahat po ng may mga chronic lung problem, iwasan nyo pong lumabas ng bahay. Lahat po na may mga chronic kidney disease, lahat po yan, iwasan nyo lumabas ng bahay. Yung mga diabetic, yung mga may fatty liver, at saka po yung may mga hypertension, iwasan nyo pong lumabas ng bahay. Alam nyo kung ba't ko sinasabi? Dahil lahat po kayo, masyado pong down ang immune system nyo. At lahat po kayo, masyado pong acidic ang system nyo. Sabi ko kanina, ang coronavirus, pinipili niya po yung receptor ng mga ganon ang kondisyon ng katawan. Kasi alam niyo kung bakit? Mas madali siyang makakadikit. Pag nakadikit po ang coronavirus sa inyo, makakapasok po kagad siya sa cells ninyo. At pag nakapasok po siya sa cells nyo, mabilis po siyang makakapag-reproduce. Kasi gagamitin niya po yung facilities ng cells nyo para makapag-produce siya ng baby corona. At pag nagamit niya na po lahat sa cells nyo, mamamatay po yung cells nyo. Kaya lalo po kayo nanghihina. Ano po ang tips na gagawin nyo? Para po malabanan nyo itong mga initial na to. Kasi nakaka-alarm na po talaga. May mga nagsasabi po na ayaw na pong tumanggap sa hospital. No, may mga complain. Ang problema po, wala naman pong knowledge. Yung mga may sakit ko anong gagawin. Ang pupuntahan po talaga niyan hospital. Kaya lang po ang problema, hindi na po sila ma-accommodate sa hospital dahil sa dami po ng pasyente na may sakit. Katulad po nung isang pasyente na nabasa ko na namatay, talaga pong mamamatay yung pasyente kapag nag-intay po siya ng more than 10 hours sa pila. Kaya kung may nararamdaman po kayo, as much as you can, magstay na lang po kayo muna sa bahay. And then, ang susunod, yun nga po ang problema pag wala po kayong kasamang doktor. Bibigyan ko po kayo ng mga tips later on kung paano po ang gagawin nyo. Kasi, hindi ko naman po sinisisi ang mga nasa frontline. Sa dami po ng may sakit ngayon, kulang po ang mga doktor. At sa totoo lang po, kung hindi ko po alam ang corona, ninervyusin din po ako, sa totoo lang. Pero kaya lang ngayon, with all the sufficient knowledge na nakukuha ko, medyo lumalakas po ang loob ko lalo. Kasi I'm confident na kaya ko pong gumamot ng pasyente na PUI tsaka PUM. Or eventually, COVID patient. Okay, going back to what I was telling you, yung pong mga diabetic patient, ang problema ko po sa kanila, may mga inflammatory yan po tinatawag ko na inflammatory conditions. Ibig sabihin po, dahil po sobra-sobra ang sugar sa katawan nila, ang nagiging effect sa katawan nila is, nagkakaroon na po ng inflammation. Kaya po, in my practice for 26 years, ang ginagawa ko po, hindi ko po binibigyan ng any synthetic meds ang pasyente pag gusto ko pong iayos ang kanyang sugar. Kasi ang nakaka-alarm po, pag may diabetes kayo, lahat po yan may sangasangang sakit na. Tumataas na po ang creatinine yan, posible pong tumaas ang creatinine, tumataas po ang uric acid, tumataas ang cholesterol, tumataas ang triglycerides. Ang hindi ko pa gusto sa diabetic ay ang pagtaas po ng triglycerides. Kasi po, naapektuhan po ang puso niyan. Yan po ang nakakamatay. Kaya dapat po, bawasan niyo po ang pagkain ng matatamis. Do you know that diabetes is a dietary disease? Kontrolin niyo lang po, itama niyo ang pagkain niyo. Magiging okay po ang sugar niyo. Marami pong factor. Pero 3 lang po ang tinitingnan ko.
na kaya tumataas ang sugar ng pasyente. Yung pong kinakain niya, tapos po, yung water content sa katawan niya, and then po, yung pong pagkain. Kung magagawa niyo po sa panahon ngayon, kailangan po ang diet nyo alkaline. Kasi kung ang corona po, hinahanap niya po yung host na acidic, diabetic, hypertensive, yung may mga chronic na sakit, ma-alarm po kayo. You have to stay at home. Kaya po lahat ng pasyente ko na 50 or 60 pataas, sinasabihan ko po, stay at home. Huwag po muna kayong lumabas ngayon sa panahon na to. Magtago po muna kayo. Kasi medyo talaga naa-alarm ako po, sa totoo lang. Tapos, isa pa pong pinagmumulan po ng pagtaas ng sugar is the stress that you have. Kapag hindi po kayo nakakatulog ng maayos, at masyado kayong maraming iniisip, alam nyo ba na kahit hindi kayo kumakain ng matamis, hindi kayo kumakain ng tinapay, hindi kayo umiinom ng kape, tiyak nag-shoot up pa rin ang sugar nyo. This is based on my experience. Kaya lahat po ng pasyente ko na ginagamot ko na may diabetes, sinasabihan ko po, try to relax. Huwag po muna kayo mag-isip na mag-isip. Yan po ang isang dahilan kung bakit po hindi nakakatulog ang diabetic patient. Mababaw po ang tulog nila. Para po silang tulog manok. Ang kailangan nyo po para mag-regenerate ang cells nyo, you have to sleep deep. Pag sinabi ko po deep ang sleep nyo, nananaginip po kayo. Kasi pag nananaginip kayo, that's the only time na nagre-regenerate ang cells ng organs nyo. Kaya dapat po, matulog kayo ng maayos. At saka ang tulog po, kailangan po, sabi ko na isang araw, between 8 and 9. Kasi dyan po lumalabas ang iba't ibang enzymes at iba't ibang hormones na makakatulong po sa katawan natin. Ang mga bata po, pinapatulog ko ng 9 o'clock kasi dyan po lumalabas ang growth hormones. Yung pagkain nyo po, kailangan po i-monitor nyo. When we say monitor, dapat po, kakainin nyo lang kung ano yung kaya nyong i-burn. Kasi pag hindi nyo kayang i-burn, magiging cholesterol po yon, magiging sugar yon, automatic. Wala na pong katapusan ang pagtaas ng sugar nyo. Sa gabi po, ina-advise ko ang pasyente na may matataas ang sugar na bawasan po ang kain ng kanin. O kung magagawa nyo, wag na po kayong kumain ng kanin sa gabi. Malalaman nyo na tama ang ginagawa nyo kapag hindi po kayo nagugutom. Kasi pag hindi po kayo nagugutom, ibig sabihin hindi kayo nag-a-acid. Kung hindi kayo nag-a-acid, ibig sabihin, okay ang takbo ng liver nyo. Tama ang kinain nyo. Pero kapag kayo po ay nagugutom, mayat-maya, ibig sabihin nun, automatic po yun, nag-a-acid kayo. And you should be afraid. Kasi kahit may iniinom po kayo, kung gano'n na nangyayari, ibig sabihin, ang sugar nyo, erratic. Kasi ako, sa totoo lang po, hindi ko pinaniniwalaan yung mga test. Meron pong pasyente dumating dito sa akin, ang sabi niya po, ang sugar niya is normal. Pero nagga-gangrene po ang paa niya. Alam niyo kung bakit? Ang FBS po, pwede nyo sabihin sa akin na normal kayo. Pero yung RBS, yung random blood sugar nyo, yun po parati ang mas pinaniniwalaan ko. Kasi pag FBS po, pag fasting blood sugar, nagda-diet po kayo, nag-dieta kayo para maging normal yung result eh. Pero ang fasting blood sugar po, 2 hours after eating, malalaman nyo po eh kung ano ang takbo ng sugar nyo. Kaya nga po, very good sa akin na nagpapakuha po kayo ng HB1C. Kasi yung HB1C nyo, yun po yung 3 months reading. Para malaman nyo po kung nag-o-okay ang sugar nyo or hindi.
Okay, going back to what I was saying, sabi ko nga po sa inyo, medyo na-alarm ako dun sa mga tinatamaan, kaya ni-research ko po, di po ba? Yung pong mga umiinom po ng pampababa ng BP, yung pong ACE inhibitors, I found out na may side effect po siya. Actually, sinasabi ko naman po na ang mga synthetic meds hindi po ganon ka sure. Kaya nga po, di ba hindi nila ma-release yung pong chloroquine, yung antiviral drug, anti-malarial drug, kasi po may side effect. Pero kaya lang, at this point of time, wala na silang choice. Yung pong ACE inhibitors, yung pong mga umiinom po ng pampababa ng BP. Pero inuulit ko, hindi ko po sinasabing tanggalin nyo yung iniinom niya na gamot. Pero kung magagawa nyo po na kontrolin po yung diet nyo lang, kasi ang pagtaas ng BP, sinasabi ko po, naglumalapot po ang dugo nyo. Kung magagawa nyong bawasan po yung iniinom nyo na gamot para sa BP, try to do it. Kasi po, sa totoo lang, sa nakita kong epekto niya, hindi po maganda. Yung pong iniinom nyo ng mga ACE inhibitors na gamot, yung pong nag-e-end sa pril, at saka po nag-e-end sa tan, ang side effect niya po is nagda-drive po ang cough. Tapos po, nagkukos po ng edema. Sa alternative medicine po, kapag ang pasyente ko po ay nagkakaroon ng edema, ibig sabihin po nun, naaapektuhan po ang kidney niya, naaapektuhan po ang lungs niya. Tapos po, sabi ko naman sa inyo, magkakonect ang liver tsaka ang puso. Hindi niyo po kailangan tanggalin kaagad. Kasi, yung pong ng ganun pong pampababa ng BP, ang problema ko po, mas nakaka-attract po siya ng receptor ng corona. Kaya kung magagawa niyo pong mag-diet, I think this is the best time. Iwasan nyo po munang kumain ng lahat ng karne, lahat po ng beef, at lahat po ng seafoods. Kasi ito po ang mga nagpapataas ng blood pressure. Ito po ang nagpapataas ng cholesterol natin. Iwasan nyo din pong kumain ng lahat ng matatamis, kasama na po ang cakes, at saka po bread, or mga pasta. Kailangan nyo pong bawasan ang pagkain ng mga ito. Para po, yung system nyo po, bumaba po ang cholesterol the natural way. Tapos po, kumain po kayo ng maraming gulay, maraming prutas, isda, at saka po, chicken. At saka po, kung magagawa nyo, damihan nyo po ang kain ng ulam. Kasi po, pag dinadamihan nyo po ang kain ng rice, ang tumataas po ay sugar. Pag dinadamihan nyo po ang kain ng ulam, ang tumataas po is the muscles. Pag tumataas po ang muscle ng pasyente, mas gusto ko po. Kasi ang muscles po ang nagbaburn ng fat sa katawan natin. Kung nababurn ng muscles ang fat sa katawan natin, mas maganda po yon. Kasi mas magiging healthy po ang katawan nyo. Pero hindi ko rin po pwedeng ipaalis sa inyo ang cholesterol. Kasi ang cholesterol po is very important. Kapag nawala po ang cholesterol sa katawan nyo, hindi po kayo makakapaligo kasi lalamigin po kayo. Kailangan nyo pong i-monitor po ang lahat ng kinakain nyo. Tapos po, kung kayo po ay kakain,
kung ano po ang laki ng palm nyo, dapat ganun din po kalaki ang ulam nyo. Huwag nyo pong tipirin ang ulam if you want to be healthy. Ang 1 cup of rice is equivalent to 1 cup of vegetables. Kung tatanggalin nyo po ang rice sa diet nyo, I would suggest na kumain po kayo ng nilagang kamote. Kasi ang carbohydrates ng kamote is simple. Kaya pwede po kayong kumain nun. I've been advising my patient for the past 26 years. Kapag tinatanggal ko po ang rice sa diet nila, ang nire-replace ko po is kamote. Kapag hindi kayo acidic na, kahit kumain kayo ng kaprasong kamote, hindi kayo magugutom. Kasi a lot of my patients are asking, Doc, magugutom kami pag hindi kami kumain ng rice. Alam nyo ba na ini-implement ko po sa mga pasyente ko yung 1 meal a day? Sa lunchtime lang po sila kumakain ng rice, ina-advise ko. Kasi, pag sa lunchtime lang po kayo kakain ng rice, hindi po kayo magtataas ang sugar. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi pag lunchtime po, nababurn nyo pa po yung mga kinakain nyo. Pero pag sa gabi kayo kakain ng maraming rice, hindi nyo na po nababurn yon. Kaya, nagpa-flux po sa system nyo. Kapag tama po ang kinain nyo ng hapunan, di ba sabi ko po last time, kailangan po kumain kayo ng as early as 4 or as late as 8 o'clock in the evening. After 8, dapat wala na kayong kain. Kasi pag kumain pa po kayo after 8, ang nahihirapan po ang liver nyo. Kasi hindi po siya matutulog or magpapahinga hanggat hindi po niya napaprocess lahat yung kinakain nyo. Kasi pag hindi niya po na naiprocess yung lahat ng kinakain nyo, mag-a-acidic po kayo and it will lead to bangungot. Kaya po karamihan ng pasyente na nagkakaroon ng problema sa digestive, wala po silang tigil ng kain. Yung pong mga kumakain ng very late at night. Tapos ang sinasabakan pa po yung pong mga chichirya, that's bad. Kung magagawa nyo po, kailangan po i-monitor nyo lahat ng kinakain nyo. Kasi my objective now is for all the people, is to educate all the people na sana po maging alkaline po ang diet nyo. Kasi once na alkaline ang diet nyo, hindi kayo hahanapin ni Corona. Lalayuan kayo ni Corona. Kasi ayaw ni Corona nung receptor nyo. Hinahanap ni Corona yung magmamatch yung receptor sa kanya para makapasok siya sa cells. Kaya yung mga hindi kumakain ng vegetables, hindi kumakain ng fruits, this is the right time. Palagay ko gumagawa ang Panginoon ng dahilan para lahat tayo bumalik sa basic. Kasi lahat ng kinakain po natin na processed, wala na pong buhay yan. Ang kailangan po ng gut nyo is fiber. Kasi yung fiber po, yung po ang vitamins nila. Doon po sa nagtatanong about doon po sa mga pampababa ng blood pressure na nag-e-end sa prill at saka po sa tan, huwag nyo po munang alisin ang para sa BP nyo hanggat hindi nyo po kayang iayos ang diet nyo. Pero if you are willing to change, pwede nyo pong bawasan uti-uti. Kasi pag ang flow po ng dugo sa katawan nyo ay maayos, hindi po tataas ang BP nyo. I assure you. Kasi ginagawa ko na po ito sa mga pasyente ko na pinabababa ko po ang BP. Kaya lang kailangan nyo po na uminom po ng maraming tubig. It's a must. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo na kailangan nyo pong uminom ng maraming tubig. Kasi pag hindi po kayo iinom ng maraming tubig, di ba sabi ko sa inyo, you need to drink at least 3 to 4 liters of water a day. Hindi ko po sinabing uminom kayo ng 1 basong tubig. Sa araw-araw po, halos 2 pitchel po ang nauubos ko. Or more. Lalo po't nagre-research ako. Habang nagre-research po ako, nasa tabi ko po ang tubig. Hindi po kayo malulunod sa tubig. Ang tubig po, malaking faktor ang ginagampanan sa buhay natin. Marami po ang nagtatanong. Doon po sa pasyente na nasa
TV nung nakaraan, na hirap huminga. Hindi po ako nagkakamali, hypertensive po siya at posibleng tumataas po ang sugar niya. Ang pagdadry po ng mouth is caused by lack of water and at the same time po, pag tumataas po ang sugar nyo. Kaya nga di ba po sabi ko sa inyo, kailangan uminom kayo ng tubig at pag inom nyo ng tubig, lagok-lagok lang. Hindi po dapat na para kayong hinahabol ng 7 demonyo. Kasi may objective po is para mag-produce po kayo ng saliva enzyme. Pag nakakapag-produce po ang katawan natin ng saliva enzyme, maganda po ito sa katawan natin. Tapos po, kung sa family nyo may nakakaramdam na po ng initial na, ito po yung mga sign ng corona. Sipon, pananakit ng ulo, make sure po na magkaroon na po kayo ng initial na intervention. Ang tinatawag ko po na intervention is, pag nakakaramdam na po kayo na parang sinisipon kayo, maligo na po kayo ng tubig na maligamgam na may asin. Tapos po, mag-gargle kayo ng asin na may lukewarm water. Yung lukewarm water na may asin pala, sorry. And then, uminom po kayo ng lemon water or apple cider vinegar. That's the initial po. Para po, ma-prevent kung ano man po yung nag-i-start na. Tapos po, kung meron po kayong ubo, dapat po makainom po kayo ng gamot sa ubo na magmo-moisten ng lungs nyo. Para po ma-expel nyo po ang mucus. Kailangan nyo pong ma-expel yung plema na nagbi-build up. Kasi pag hindi nyo po na-expel yung plema na nagbi-build up, yun po ay pupunta po sa lungs nyo. Kapag ang plema po nag-build up na sa lungs, yun na po yung tinatawag ko na severe. Yun na po yung tinatawag ko na pneumonia and then magkakaroon na po ng second stage infection. Tuturuan ko po kayo. Tapos po, painumin nyo na po yung mga anak nyo ng vitamin C. At least 4,000 milligrams. And then, try to rest. Papahingahin nyo po ang pasyente para makatulog po. Kasi once po na nakakatulog at napagpapahinga ang pasyente, tumataas po ang immune system niyan. Kasi pag tumataas po ang immune system, tumataas po ang antibodies ng katawan ng pasyente, kaya malalabanan niya po kung ano man po yung nagsisimula sa loob. Ang isang sinasabi ko at uulitin ko po, yung pagpapaaraw po sa umaga, gawin nyo na po. Every day, it's a must. Kasi doon lang po kayo makakakuha ng vitamin D3. Ang vitamin D3 po, malaking ginagampanan na factor sa katawan natin. Kung matatandaan nyo po, yung mga baby, pinaiinitan po sa umaga para po makareceive ng vitamin D3. At least yung pagpainit nyo po, at least 15 minutes or 30 minutes. Ang oras po is between 6 o'clock to 8 o'clock ng umaga. Yung 9 o'clock po, hindi na po ganun kaganda yon. Yung 6 to 8 po, yun po ang pinakamanda kasi mataas po ang magiging production nyo ng vitamin D3 sa katawan nyo. Tapos po, tanggalin nyo po yung mga makakapal na panlamig. O kaya yung mga hanggang dito na mga damit nyo kapag nagpapainit kayo. Kasi kailangan po matouch ng sunlight ang balat nyo para makapag-penetrate siya at ma-process po ng liver. Kasi pag na-process po ng liver, that's the only time na magiging D3 siya. And D3 is very good po sa respiratory system ng pasyente. Kasi pinakamura po yan.
Wala pong bayad dyan. Tapos, if you can take quercetin, vitamin C po ito. Isa pong klase ito ng vitamin C, quercetin. Maganda po ito. Tapos mag-take din po kayo ng magnesium. Magnesium po at least 500 milligrams to 1,000 milligrams. These are initial po na pwede nyo i-take. Para po, may panlaban po kayo kay corona. Na kahit kumatok po sa pintuan ng bahay nyo, pag nakita niya po na nakasupplement po kayo ng ganyan, matatakot po siya. Sa mga pasyente po, ina-advise ko, kailangan nyo po bago ng diet, 360 degrees. Kasi hindi po pwede na magsusupplement kayo, pero hindi po kayo nagbabago ng diet nyo. Kailangan nyo pong magbago ng diet. Kailangan nyo pong iwasan lahat muna ng mga dilata. Basta lahat po ng process, pina-out ko sa pasyente ko, pag nag-i-increase po ako ng immune system nila. Ang sabi nga po nila sa akin, Dok, wala na kami makakain, baka mamatay kami. Sabi ko, no! Kasi ang kakainin nyo lang, yun lang required ng katawan nyo na maggagawa ng improvement sa system nyo. Kasi pansinin nyo, lalo na sa handaan, ang Pilipino masyadong matakaw. Excuse me po, kasama na ako doon. Kung gaano kadami ang putahe sa lamesa, ganon din po kadami ang gustong ilagay sa pinggan. Pero hindi naman po lahat kinakain. Kung ano lang po yung healthy, yun lang ang pick upin nyo. Iwasan nyo po yung hindi healthy. Kasi sabi ko nga po sa inyo last time, lahat po yan ipaprocess ng liver. Whether you like it or not. Kasi pag hindi nyo po iprocess, hindi po kayo makakadumi. Tapos po, ang pagdumi, make sure na dumi-dumi kayo everyday. Kaya lang, lahat po ng pasyente na acidic, nilalahat ko kayo. Ang pagdumi po ng acidic patient, especially the diabetic, hindi po yan daily. At least every 2 days or every 3 days, ang diabetic po. Bakit ganun po ang pagdumi? Kasi po, ang sugar nagkukos po ng inflammation sa katawan natin. Kaya karamihan po ng diabetic, constipated. Paano nyo po malalaman na constipated kayo? Pag ang pasyente, okay po ang bowel movement, pag upo pa lang po sa trono, labas na po kagad yan. Pero kapag ang pasyente, umupo sa trono, at inaabot ng 1, 2, 3 oras, kahit po marami kayong inilabas, highly constipated pa rin kayo sa akin. Kasi, pag ang pasyente po inaabot ng ganong katagal sa pagdumi, ibig sabihin po, hindi po siya nagkakaroon ng peristaltic movement sa loob po. Kailangan po kasi makaramdam kayo nun para mapadumi kayo. Pero kung hindi kayo nakakaramdam ng ganon, ibig sabihin, yung digestive system nyo hindi po maganda. At nagagawa ko lang po na maganda yon sa mga pasyente ko kapag binabago ko po ang diet nila. Kapag ang diet nyo po is composed of fish, vegetables, and fruits, at marami po kayong kinakain na high fiber fruits or vegetables, gaganda po ang peristaltic movement ng tiyan nyo. Pero kapag ang kinakain nyo po, mula Lunes hanggang Linggo, puro po karne, hindi po kayo gaganda ang bowel movement. Kasi sinasabi ko po, lahat ng karne, wala pong fiber yan. Ang may fiber lang po, ang prutas at saka ang gulay. Kaya dapat po, kumain kayo nowadays. Hindi po pwede na hindi kayo kumakain. Kasi karamihan ng tao na sabi ko nga sa inyo na tinatamaan, highly acidic. Tingnan nyo po si Tom Hanks. Nagulat ako nang sinerge ko. Type 2 diabetic po siya, kaya siya tinamaan. I presume,
yung iba pa pong personality. One way or the other, meron po sila nung sakit na sinasabi ko. Wala lang po kasi akong pagkakataon na pag-aralan po lahat ng COVID patient. Kaya hindi po ako makakompile ng data. Pero sana po kung mabibigyan ako ng chance para pag-aralan ko po lahat, well and good. Pero I'm hoping na matapos na po yung aking ginagawang protocol para po ma-advise ko po kayong lahat kung ano po ang gagawin para lahat po kayo ay maging maayos po ang katawan. O kung in short, malabanan po natin totally ang si Corona. Ang tawag ko po sa kanya hindi COVID, si Corona. Kasi naniniwala po ako na wala siyang buhay. Pero bakit ganun siya kagaling? Na nakakapag-adjust siya sa katawan natin. Isa lang po ang tinitingnan ko. Masyado pong mahina ang immune system ng katawan natin, kaya hindi po siya nalalabanan. Kasi sabi ko nga sa inyo the other day, ang bituka po natin ay ang ating butika sa katawan. Kasi alam niyo po ba na 80% ng katawan natin is bacteria? Marami pong pathogens ang dumarating. Nakakapaligid po sa atin, kadamihan. Kaya lang po, hindi tayo tinatamaan. It's because may symbiotic relationship po. Pansinin niyo po ang mga kabataan, yung mga bata pong nasa kalsada. Mas malakas po ang immune system ng mga batang nasa kalsada kaysa po dun sa mga batang nakakonfined lang po sa kwarto at walang ginawa kundi computer ng computer. Kasi way back before, nung kapanahunan ko, naglalaro po ang mga bata. Hindi po nagko-computer ng more than 24 hours or more than 12 hours. Kasi naglalaro po tayo ng piko, patintero, taguan. Kaya may activity po ang katawan natin. Pero ngayon, karamihan ng bata, sinasabi ko nga po, maganda po ang development, pero kaya lang ang problema yung effect. Karamihan ng bata ngayon, pwede silang nasa kwarto lang maghapon. Kasi pindot lang sa pindot ng gadgets nila. And that's not good. Dapat po yung mga anak nyo, pinalalabas nyo para magkaroon ng activity. Kasi pag may activity ang bata, mas malakas po ang katawan niyan. Hindi po yan sakitin. Doon po sa mga diabetic at saka po doon sa mga hypertensive, since classified po kayo sa akin as anti-inflammatory, inflammatory conditions na po yun sa inyo, iwasan nyo po lahat ng pagkain na magkakos ng inflammation. Sinabi ko na po yan nung last time. Lahat po ng pagkain na matatamis, lahat po ng pagkain na made of refined flour, lahat po ng pagkain na may sugar, iwasan nyo po muna. Kasi lahat po ng pagkain na nilalagyan po ng sugar at pinatatamis, masarap po yan. Pero ang epekto po, hindi maganda. Kailangan po, out nyo muna po lahat yan. Ang kainin nyo po, fruits, fish, and vegetables. Yung tatlo na po na yon, kainin nyo. And then, magpa-araw kayo sa init ng araw. And then, do some exercise. Mas magiging malakas ang katawan nyo, may mas panlaban po kayo sa corona. Doon po sa mga pasyente na hypertensive, ang sabi ko po sa inyo, baguhin nyo po yung diet nyo. Pero wag nyo po munang alisin yung iniinom nyo. Kasi hindi ko po alam ang history nyo. Pero ang alam ko lang po, lahat po na nagte-take ng ACE inhibitors at saka po yung
yung pong mga nag-e-end sa prill at saka sa tan, mas naa-attract nyo po ang receptor ng corona. Kaya kung magagawa nyo, i-reduce nyo po. Pero huwag nyo po munang tanggalin. Kasi wala pa po kayong replacement para doon. Pero you have to start with a healthy diet. Lahat po ng kinakain nyo, alisin nyo po muna lahat ng sauces. Ang luto lang po, dapat ulitin ko, boiled, broiled, grilled, steam. Doon po sa mga pasyente na may mga fatty liver, ina-advise ko po, kung may fatty liver kayo, you are not allowed to drink coffee in the morning. Bawal po ang kape. Kailangan po sa umaga, paggising nyo pa lang po, dapat po, ang unang ininom nyo is water. 2 baso ng lukewarm water. Tapos po, make sure na magpainit kayo sa araw. And then do some exercise. And then drink the supplement na sinasabi ko po sa inyo para may panlaban po kayo. You will feel magkakaroon ng changes ang katawan nyo. Alam nyo ba na hindi kayo magkikrave ng pagkain na kinakain nyo kung iiwasan nyo siya? Kaya lang po, very powerful ang mind natin. Kaya nga sinasabi ko sa mga pasyente, kapag hindi kayo bibili ng pagkain na magkukos ng problema nyo, wala kayong magiging problema. Pero kapag yung pagkain po, ilalagay nyo lang sa ref o ilalagay nyo sa cabinet at sasabihin nyo sa akin na hindi nyo kakainin, that's impossible. Wala pong diabetic na hindi po nag-crave ng matamis. Lahat po ng diabetic patient, mahilig po tayo sa matamis. Hindi po tayo nagkikrave masyado maalat. Bihira lang po ang pasyente na nagkikrave ng maalat na diabetic. Okay. Kailangan po, yung water na tinitake nyo, kung nakikinig man po kayo sa akin, dapat at least 3 to 4 liters of water. Meron po ako isang pasyente na nagtatrabaho sa isang hospital. Nung pong ginamot ko po siya, after 8 years, na hindi na siya nagtitake ng Voltaren, can you imagine, lumabas po sa dumi niya yung tabletas? Ang explanation ko po dyan is, hindi po kasi lahat ng tao pare-parehas ang pag-inom ng tubig. May mga tao po na tinitikman lang ang tubig, hindi iniinom. Kasi may mga pasyente na po ako na-encounter na ang sabi sa akin, hindi daw po masarap ang tubig kasi walang lasa. Sabi ko po sa kanila, sapul po nung inilabas ako at nagkaisip ako, hindi ko pa po nakita or nalasahan na ang tubig ay may lasa. Kaya po yung mga tubig na nilalagyan ng flavored, tingnan nyo po ang label. Lahat po yan ng chinek ko, may add-on. At a part of it is sugar. Isipin nyo kung yung tubig na iniinom nyo, magkakaroon pa rin ng sugar, hindi ba naiisip na lahat na ng kinakain nyo, halos lahat na may sugar. Eh di ba sabi ko sa inyo, ang sugar po ang nagkukos ng acidity sa katawan natin. Nagkukos din po siya ng inflammation. Kaya nga po, kung gusto nyo pong maging healthy, you try to follow me. Kasi kung hindi nyo po susundin yung mga sinasabi ko, lalapitan at lalapitan kayo ni Corona. Kasi maaamoy niya kayo. Opo, yung po mga PUI at PUM, na hindi po ganun kasevere ang condition pa, tatablan pa po sila ng mga sinasabi kong gamot. They have to take vitamin C 4,000 mg. Tinataasan ko po ngayon. Tapos, bioflavonoids or quercetin. Tapos po, vitamin D3. 5,000 mg. Magnesium po, 500 to 1,000 mg. Tapos, dagdag nyo na rin po ang zinc na 100 mg.
Kapag nakakumpleto po kayo niyan at sinunod niyo po ako, hindi kayo matatakot. Kasi may panlaban po kayo. Kung hindi naman po kayo PUI at saka PUM, 1,500 milligrams po ng vitamin C is already okay. Pero kahit naman po mag-excess kayo doon sa required RDA ng katawan nyo, iiihin nyo po lang yung excess ng vitamin C. Paano nyo malalaman? Yung pong ihi nyo, magiging kulay yellow or kulay orange. Ibig sabihin yung sobra na vitamin C, nilabas na po ng katawan nyo. Kasi ang normal po na kailangan natin is 1,500 milligrams. Pero kung iinom kayo ng more than that, okay lang naman po. Pero kaya lang ilalabas pa rin ng katawan nyo. Ang peanuts po is acidic. Lahat po ng nuts. Except almond nuts. Dahil meron po siyang latril. Alam niyo po ba na ang adobo is better than nilagang mani? Dahil mas mabilis pong magpataas ng kolesterol ang nilagang mani kaysa sa adobong mani. Pero kaya lang both, ayoko po. Kasi nagkukos po ng acidity. Bioflavonoids po is a kind of vitamin C. Ang zinc po is classified as mineral. Yung mga baby po, yung mga bata, ang i-advise ko po, painumin nyo po sila ng cod liver oil. Kasi ang cod liver oil, meron pong vitamin D3. Pero hindi ako pa masyadong natatakot sa mga bata. Lalo na yung mga maliliit. Yung mga 5 pataas. Alam niyo kung bakit? As long as hindi niyo sila pinapakain na masyado ng maraming chichirya, mataas po ang immune system niyan. Ang antibodies po ng mga yan ay malakas. Pero lahat po ng mga pasyente na kumakain po ng katakot-takot na chichirya, umiinom ng katakot-takot na carbonated beverages, definitely, lahat kayo, mahina ang immune system. Hindi ko na po masasabi kung ano pong brand ng zinc at saka ng magnesium or supplement ang maganda. Basta't po, ang tingnan nyo na lang po, basta ang nakalagay may natural. Yung pong mga minerals, basta po ang may nakalagay, chelated, mas mabilis po yung i-absorb, mas maganda po yon. Doon sa mga gusto magtanong, sige po, nag-entertain na po ako, uti-uti. Pasensya na po kayo, wala dito ang sekretarya ko, ako lang po ang nag-titingin. Q&A time. Nung po sa nagtatanong kung okay po yung perindopril, I think ACE inhibitors po yan. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ni-research ko po, the only reason kung bakit po yung mga umiinom ng ACE inhibitors na drug ay mas prone na puntahan po ng corona, it's because ang receptor po nila is compatible po sa receptor po ng corona. Kaya kung magagawa nyo po na
ilimit. Hindi ko po sinabing tanggalin nyo kasi wala po ako maire-replace ngayon. Dahil hindi ko po kayo makikita lahat. Ang unang-una nyong gawin is to monitor your diet. Baguhin nyo po yung kinakain nyo para po hindi lumapot ang dugo nyo. Ang mga nagpapalapot po ng dugo, unang-una na po, sugar. Lahat po ng animal organs, nagpapalapot po ng dugo. Lahat po ng leguminous plants. Lahat po ng mabubuto. Munggo po, kung hindi po tumataas ang uric acid nyo, you are allowed to eat. Pero kapag tumataas na po, binabawal ko po ang munggo at sitaw. It's because mataas po ang purines. Ang purines po ang nagkakos ng inflammation. Kaya po ang mga pasyente na kumakain yan ay nahihirapan pong lumakad. Nagkakaroon po ng inflammation sa tuhod at saka po sa bokong-bokong. Iwasan nyo po yan. Yung boiled water po, sabi ko po sa inyo, di ba, dead water na po yon. Pwede po ang lukewarm water, pero ang boiled water po, wala na po siyang minerals. Kaya kung ina-allowed ko po yung purified water is okay than boiled water. Pero kung mag-gargle po kayo, lukewarm water is good. At saka, hindi po 3 teaspoon. Ang kailangan lang po sa 8 ounce ng tubig is 1 teaspoon or even 1/2 teaspoon lang. Hindi nyo po kailangan damihan ng ganun kadami. Ito Ben, Perindo, Pril is also an ACE inhibitors. Kung magagawa mo, mag-diet ka and then try to reduce ang intake mo. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, ang receptor ng mga umiinom nito is very attractive sa corona. Yung mga bioflavonoids po at saka quercetin, mabibili nyo po sa mga health shops. Katulad po ng I forget the name. Basta po health shops na may mga food supplement. Hindi ko po alam kung meron sa GNC. Pero ang problema po natin, yung mga sinasabi kong mga yan, sa department store ko po yan nakikita. Sa mga mall. O kung makaka-order po kayo online at allowed pa po sa lugar nyo, better. Yung po mga baby, painumin nyo po ng cod liver oil or tonghai or Scotch emulsion. Scotch emulsion is very good. Doon po sa mga bata. Yung mga anak nyo po na from 2 years old to 5 and then 5 to 12. Painumin nyo po ng Scotch emulsion or fish liver oil. Pag diabetic po kayo, ina-allowed ko po ang honey kapag organic. Paano nyo po malalaman pag organic ang honey? Ang honey po na organic, pag inilagay nyo sa rep, hindi po tumitigas. Pwede po kayo mag-take ng honey, pero not so much. Kasi meron pa rin po siyang
sugar. Hello po, Tita Aids, Dulay. Thank you for watching po. Doon po sa mga nagtatanong na yung mga anak nyo ay payat, isa lang po ang sinasabi ko, kapag ang pasyente kahit gaano kalakas kumain, payat pa rin ang sistema, ibig sabihin nun, mataas po ang muscle sa katawan niya, weak po ang lungs nun. Pag sinabi ko pong weak ang lungs, ang chi po ng lungs niya ay masyadong mahina. Kaya lahat po ng kinakain niya, hindi niya masyadong na-absorb ang nutrients. Doon po sa isa pang sign ng corona, yung pong nawawala ng appetite, nawawalan po ng gana ang pasyente. Normal po yon sa alternative medicine kapag ang pasyente po ay nag-i-start humina ang lungs. Or, isa pa rin pwedeng tinitingnan kung ano is, erratic po ang sugar ng pasyente. Pag erratic po ang sugar ng pasyente, nakakaramdam po yan ng pagkawala ng appetite. Kaya nga po, may mga pasyente na diabetic na bigla na lang pong bumabagsak ang katawan. Pag ganyan po na bumabagsak ang katawan ng pasyente na diabetic, ibig sabihin po niyan, ang body organs niya po ay nag-i-start ng humina isa-isa. Kaya dapat po, magpa-check po kayo sa doktor pag ganyan na po ang kondisyon nyo, na pagkalaki-laki nyo, tapos bigla po kayo nagsishrink, na parang lobo, lumilit kayo uti-uti. Hindi po talaga tatalab ang, katulad po ng iron, hindi po tatalab ang iron pag wala pong vitamin C. Yun yung tinatawag ko po na synergistic effect. Kaya nga po, pag nagbibigay ako ng gamot, may mga combination po ako. Alam po yan ng mga pasyente ko. Hindi po ako nagbibigay ng single lang na gamot. Ang gamot po parati na binibigay ko, combination. Kasi kaparis po ng sinasabi ko sa inyo, ang liver kakonek ang puso. Ang kidney kakonek ang lungs. Doon po kanina sa sinabi ko mga vitamins, basta i-note nyo po yung mga binanggit ko kanina, and then inumin nyo po kung ano yung sinabi kong dosage, you will be okay. Huwag po kayo maging paranoid, naiinom kayo ng sobra-sobra, and it's not good. Kung ano lang po yung sinabi kong dosage, doon lang po tayo sumunod. Marami po nagtatanong bakit maganda daw po ang balat ko. Ito po ang epekto ng cellular. Yung sinasabi ko po sa inyong program. Kung wala lang pong corona ngayong panahon na to, iimbitahan ko po kayong lahat na pumunta sa akin at mag-cellular program para po bumata kayo. Kasi ang cellular po, ang ginagawa niya po, ini-improve niya po ang cells ng organs niyo sa katawan. Kaya pansinin nyo, at my age, ang mga pasyente ko po, sinasabi nila sa akin, Doktora, ang ganda-ganda ng balat nyo. Hindi ko po, wala po yung apps. Yung nakikita nyo po, yan po yung tunay na balat ko. Wala po akong makeup. Kaya lang po, malakas po ako talaga uminom ng tubig. Hindi po normal. At saka po, make sure na maligo kayo 2 to 3 times a day. Nowadays. At linisin nyo po ang mga bahay nyo. And then, clean. Thoroughly.
Pag natapos po ito, iimbitahan ko po kayong pumunta kayo dito para mag-program po kayo. You will look young, you will feel young. Kasi ang inaayos po ng cellular is the cells. Kaya karamihan po ng pasyente ko ng mga taga-UP, yun po hinahabol nila dito. Kasi within 12 days or within 6 days, you will see the difference. Marami po akong pasyente dito na natanggal ko po ang maintenance na gamot. Because of what I'm doing. Kaya lang po, wala naman ako magawa kasi naka-lockdown po kami, kayo, tayo pong lahat. Sana po dun sa mga sinabihan ko about dun po sa diabetes, hypertensive, yung may mga chronic disease po, wag na po muna kayong lumabas ng bahay. Parang awa nyo na. At saka po yung mga senior, try to stay at home. Ang palabasin nyo lang po yung mga bata. Wag po na kayong lumabas. Kasi baka po matagpuan kayo ni Corona. Pag natagpuan po kayo ni Corona, 1 linggo lang po. Magwawagi siya sa inyo. Ang pagkain, okay, this is good. Magandang mga tanong yan. Diba sabi ko sa inyo, kailangan nyo improve ang liver nyo, ang lungs nyo, ang puso nyo, ang kidney nyo. Doon sa nagtatanong kung paano palalakasin ang liver, dapat matuto kayong magbawas ng stress. Yan ang isa sa pinaka-importante. Kasi, all emotions are received by the liver. Pag nagagalit kayo, that's bad. Kasi you're producing free radical. And when you're producing free radical, you're producing inflammation sa katawan nyo. Kaya nagkakaroon kayo ng body pain. Pero if you are happy, masaya kayo, nakangiti kayo, tumatawa kayo, that's good. Kasi you're producing antioxidant. And that's good for the body. Tapos po, kumain kayo ng gulay na mapapait. Lahat po ng mapapait pertains to the liver. Ang ampalaya po is very good sa liver kasi mapait po siya. Meron pong isang klase ng dahon. When I was in Tarlac, na natikman ko na mapait. And that's good. Kumain po kayo nun. Maganda po yun sa liver. Ang sentrum po, honestly, hindi po ako masyadong bilib. Kasi sinasabi nila complete. Pero nung tinignan ko po yung mga dosages niya, hindi po ganun ka-complete. Pero kung wala po kayo makukuha, pwede na rin po as a temporary replacement. Yung po mga bata, Tita Days, malakas pa po ang immune system niyan. Hindi nyo po kailangan yan i-steam every night. Kasi kung kompleto naman po yan sa vitamins, hindi po yan tatablan. Thank you, Tita Aids. Salamat po sa compliment. Ito po ang epekto ng cellular. Lahat of my patient, lahat po sila sinasabi nila ay look young. I think it's been almost 5 years na hindi ko po kayo nakikita. I look young, sa totoo lang po. Because of the cellular and the restore. Yung pong steam inhalation, pwede nyo pong gawin yan pag may nararamdaman kayo nakakabara dito. Pero kung wala naman po, mag-gargle lang po kayo ng tubig na may asin bago kayo matulog sa gabi.
okay na po yon. Tapos po, make sure na maligo po kayo sa gabi ng lukewarm. Ang milk po, binabawal ko po sa gabi. Kasi ang milk po, nagpo-produce ng phlegm. Even the chocolate. Ang egg po, binabawal ko po din sa gabi. Lalo na po ang boiled. Pwede kayong kumain ng egg sa 3 p.m. At 3 o'clock ng hapon. Kasi pag 3 o'clock ng hapon, nagpo-produce po ang katawan natin ng muscles. Kaya dun sa time na yon, dun ko ina-allow ng mga pasyente ko na kumain ng boiled egg. Basta po yung binanggit ko kanina, siguro naman po hindi pa po ubos ang Scotch Emulsion. Kasi ang Scotch Emulsion po may cod liver oil. Cod liver oil is vitamin D3. But if you cannot find it in the supermarket, yung mga anak nyo, i-oblige yung paarawan sa umaga para makareceive po sila ng D3. And D3 is good for the lungs. Wala pong bayad yun. Actually, gusto ko nga pong isuggest sa mga frontliners na yung mga pasyente nila dapat mapaarawan para po makareceive ng D3. Kasi yung pong hospital, very conducive po talaga sa corona. Alam nyo kung bakit? Kasi malamig. Tapos, medyo hindi ganun ang sunlight sa mga hospital. Ang senior po, kung wala pong maintenance na gamot, naniniwala akong healthy yan. And all the tests are okay. Naniniwala akong healthy yan. Pero kapag po ang senior, healthy lang ang tingnan, pero marami pong maintenance, ibig sabihin po niyan, hindi healthy yan, Tita Letty. Kasi ang mga senior, kaya gustong-gusto po ni Corona, you know why? Mababa po ang immune system ng mga senior. At lahat po ng senior, halos, may mga maintenance. Kasama na po dyan yung sa BP. Kasama na po dyan yung para sa diabetes. Kaya talagang hinahanap siya ng Corona. Doon po sa gustong tumaba, sabi ko po sa inyo kanina, di ba? Kahit po malakas kayong kumain, kapag hindi po kayo tumataba, ibig sabihin something is wrong with the function ng lungs nyo. Hindi ko po sinasabing may TB kayo. Ang sinasabi ko po, yung lungs po at saka ang kidney nyo magkakonect. Meron pong correlation yan sa digestive. Kapag naiayos po yung buong system nyo, tataba po kayo, definitely. Doon po sa gusto magpataba, kundi lang po lockdown ngayon, i-invite ko po kayo na pumunta kayo dito. Kasi mas madali po ang magpataba ng pasyente kesa magpapayat ng pasyente. Ang serpentina po, hindi po kasi pare-parehos ang epekto ng herb sa bawat isa po sa atin. Kung tinatablan po kayo ng serpentina para sa sugar nyo, it's okay, it's good.
Pero kasi hindi po ako nag-endorse kung hindi ko po nakikita na majority of my patient ay tinatablan. Yung pong mga ginagamit ko na gamot po dito sa klinik ko, I've been using that for 26 years. Kaya confident ako na lahat yan tumatalab. Yung pong mga 1-month-old babies, wala pa po tayong pwedeng ibigay dyan. Kung yan po ay normal normal ang pagkalabas sa kanya, malakas po ang immune system niyan. Huwag po kayong mag-alala. Kasi mataas po ang gut microbiome niya. Doon lang po sa mga babies na CS. Ang medyo mahina po ang gut microbiome. Sa next episode po ng pagsasalita ko, i-explain ko po sa inyo yan further. Kung wala na po kayong maintenance as senior, at you feel good, pwede po kayong lumabas, Tita Let. Pero kaya lang nga, sinasabi ko nga, ang risk is 50-50. Kasi ang age ng senior is nasa 60 na. Kung tinatamaan po ang 40, malaking tanong po yon. Dapat po, kung tinatamaan nga po ang 40, what more ang 60? Okay, isa-summarize ko po ho. Doon po sa mga pasyente na nagsisimula na pong magkaroon ng sipon na tubo, you try to take a bath ng hot, lukewarm water with salt, and then, mag-gargle kayo ng tubig na may asin at uminom kayo ng apple cider vinegar on lemon water. That's the best initial intervention. Tapos po, doon sa mga inuubo na, sumasakit ang ulo, nagkakaroon ng body pain, kailangan na pong makainom kayo ng gamot. Tapos po dun sa mga positive na po sa COVID. Ang gat magagawa nyo po, i-isolate nyo po yung sarili nyo kung di po kayo makakapunta sa hospital. Kasi nakakaawa naman po yung kapamilya nyo natatamaan. Pero as much as possible, don't confine yourself in an aircon room. Kasi, pag naka-aircon po kayo, mas conducive po yan para mag-multiply po ang corona. Kailangan po, nagpapainit kayo sa araw, and then you drink lots of water, and then, mag-mask po kayo. Lahat po ng nakakaramdam ng initial signs ng corona, I advise you to use mask. Kahit po nasa bahay kayo. Kailangan nyo pong gawin yan. Para sa protection nyo at saka sa protection ng member of the family. Kasi once po na tinamaan ng isa, yung pong mahina ang immune system, susunod po yan natatamaan. At ang isang COVID patient, ang tinatamaan niya po ay 2 o 3. Tapos yung 3 po na yon, magtatama din po yon sa 2 o 3 din. Imagine niyo ang exponential number. Kung meron lang po akong facility, tatanggapin ko po ang PUI at PUM para po gamutin. Kaya lang wala po akong facility. Kaya po doon sa mga pasyente po na meron ng masamang nararamdaman, kung hindi po kayo maipapasok sa hospital, it would be better if you just stay at home. Kasi mas lalo po mag-worsen ang condition nyo kapag naka-expose po kayo sa mahabang pila ng tao at saka sa maraming tao. Kung magagawa nyo po dun sa mga sinasabi ko na mga diabetic at saka mga hypertensive, ngayong panahon na to, magtago muna kayo. Mga senior, magtago muna kayo. Huwag muna po kayong lumabas.
Okay, siguro po, I have shared so much today. Siguro po, sa next talk ko, meron na naman po tayong isi-share sa inyo na mas maganda pang mga balita. Pero yung po mga sinabi ko na dapat yung gawin, sana po sundin nyo. Kasi sabi ko nga po sa inyo, mahirap po magsalita. Kaya lang, I'm trying my best to share my knowledge sa inyo. Para po matulungan ko po kayo na malabanan natin ang corona. Kasi hindi lang po akong gumagalaw ngayon, dapat kayo din po. Para maging normal po ang buhay natin. Kasi right now, hindi normal ang buhay natin. Hindi normal ang buhay ko. Naaawa po ako dun sa mga pasyente na namamatay. Kasi once po na nag-positive kayo, i-isolate na kayo. Pag in-isolate kayo, up to the last minute, wala po kayong kasamang iba. Kaya sana po, gawin niyo po yung sinasabi kong intervention para hindi po magwagi si corona. And let's all pray na sana po matapos na po ito. Doon po sa mga nakikinig sa akin, na mga medical doctor, salamat po ng marami. You really inspired me. And thank you for believing in me. Sana po, makagawa po ako ng tulong sa mga nasa frontline. Kasi alam ko, you're doing a good job. Kaya lang po, tao lang kayo. May limitations din po ang kakayahan nyo. Lalo't wala kayong panlaban. Tapos po, try na sana po, yung mga nasa frontline, magpahinga po kayo. Mag-break kayo ng konti. Kasi once po na napapagod kayo, ang immune system nyo bumababa. Pag bumababa po ang immune system nyo, automatic po yon. Yung antibodies ng katawan nyo, bumababa din. Eh, ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Hindi natin nararamdaman. Kaya mahirap labanan. Pero kung malakas po ang immune system nyo, makakalaban po kayo sa kanya. Huwag mo nating hayaan na manalo siya. Let's all pray na sana po matapos na to. Ang health po, hindi po magi-start sa akin. Magi-start po yan sa inyo. Yung po mga binibigay ko, those are just tips. Na kung susundin nyo, salamat. Kung hindi naman po, salamat din. At least I did my part. Hindi po ako naghahangad na sumikat dito. All I wanted is to help more people. Kasi kung gusto ko po ng popularity, noong ko pa po pinagpo-post lahat ng mga remarkable patient na napagaling ko. Parati ko sinasabi sa mga pasyente ko, hindi man po ako sumikat dito sa ibaba. Pag dumating po ako sa kanya sa taas, alam ko sikat na sikat ako. Kasi I did something wrong. I did something good para sa mga tao. Salamat po ng madami and see you again sa next time. To all of my patients, I love you all. Salamat po.